Amen. Thank you so much, Pastor Perez. What a great privilege to be here. Amen. Tumayo po tayong lahat and open your Bibles with me to the book of Isaiah chapter 2. Isaiah chapter 2. Amen. Isaiah chapter 2. At pag pinuksan nyo yung book of Isaiah, makikita nyo ang saya-saya ng salita ng Diyos. Amen? Isaiah chapter 2. And we'll read verse 1 hanggang verse 3. Nang sabay-sabay, lahat tayo. Isaiah chapter 2, verses 1 through 3. Kung nakuha nyo na po, say aloud, Amen. Amen. The Bible says, basahin natin, ready, read the word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. And many people shall go and say, Come ye, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and he will teach us his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Makita po natin dyan ay mountaintop revelation of God na siyang naging source ng surrender ng isang buhay, ng isang young life for the Lord. At makita natin yon sa Isaiah chapter 6. Go forward a few chapters sa inyong Bible. Basahin natin. Ipatuloy natin ang ating Bible reading. And let's read verse 1 through 5. This time, gawin natin responsive reading. I'll read verse 1. You read verse 2. And salitan until we arrive sa verse 5. Alright, nakuha niyo na po. Say aloud, Amen. Isaiah chapter 6, verse 1. Again, I'll read verse 1, you read verse 2. The Bible says, In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Amen. Tayo po manalangin. Let us pray. Dear Lord, Heavenly Father, as we come before you, ngayon pong gabing ito, we thank you for your word. We thank you na we have a copy of God's preserved, inspired, living word. We thank you for the Bible. We thank you for the King James Bible. We thank you for this place kung saan po pinapangaral ang inyong salita sa pulpitong ito. We thank you for all those who labored sa kitchen, sa preparation, sa grounds, sa preaching. We thank you for all the men of God na inyong ginamit. And we pray that you once again use your word para po maging hamon sa bawat isa na ito'y umani ngayong gabi ng tagumpay sa inyong paraan. We ask you all of these things. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. You may be seated. Pwede na pong maupo ang bawat isa. Amen. If you're taking notes, our title tonight sa ating mensahe is this: Victory through Surrender. Victory through surrender. O kumbaga sa Ilonggo, pagdaog, pinahagi sa patugyan. Amen? Oo. Trying hard po. Amen? English na lang. Victory through surrender. And as you know, hindi ako masyadong usually mahabang mag-preach, bagamat pwede.
Pero alam ko po, many of you, the spirit is willing, but the flesh is weak. Amen? At yun po, yung mga preachings no ni maging ni Dr. Hiles, na babalikan natin ngayon, nandun na sa YouTube lahat, ano po, at makita 35 minutes, 40 minutes, sapagkat the Bible naman is quick and powerful. Amen? Huwag nyo lang akong tutulugan. Amen? Sapagkat sa pag-surrender, hindi ito tinutulugan, ito ay tinutugon. Amen? And so our title is this, Victory Through Surrender. Now listen, ang paraan ng Diyos ay laging kontra sa paraan ng mundo. Para basagin ang pride ng sanlibutan, basagin ang ating pride, basagin ang ating sariling wisdom, this is the chosen way of God. Now listen to the Bible. The Bible says, let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of the world is foolishness with God. For it is written, he taketh the wise in their own craftiness. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise. So listen, ang paraan ng Diyos, laging iba sa paraan ng sanlibutan. Amen? God's ways are not men's ways. And akala natin victory, the way to victory, hindi natin iisipin, pero ang totoo, the way to victory is surrender. Surrender. God's ways are not our ways. Halimbawa po, God's way up is for you to go down. Amen? Para gamitin ka ng Diyos, una, kailangan mong magpakumbaba. Another one, God's strength comes through weakness. God's way to be first is to be last. The first shall be last, and the last shall be first. God's way to greatness ay maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Hindi karera para kung sinong mauna o makilala, kundi maglingkod sa Diyos. God's way to gain, para magkaroon ka ng blessing, ay una ikaw ay magbibigay. Amen? Give, and it shall be given unto you. These things don't make sense sa sanlibutan, pero ito ang paraan ng Diyos. Amen? God's way to live. Kung gusto mo ng magandang buhay at masayang buhay, you must die to self. You must die to your ambition. You must die to your own plans. You must die sa sarili mong plano. You must die sa kursong gusto mo. For to live is Christ. Amen? To live. God says, to live, you must die to self. Ang daan ng Diyos upang ikaw ay talagang mabuhay ng blessed is ikaw ay mamatay sa sarili. God's way to victory is through surrender. God's way to gain life is to lose it. Ang sabi ng Panginoon, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sabi niya, kung sino man ang susunod sa akin, hindi ito makukuha sa salita at pangako. Sabi niya, humakbang ka and follow me and deny himself. And then the Lord said, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Kung nandito ka ngayon at iniisip mo, mas maganda ang buhay ko kung mag-aral siguro ako sa labas, o ganito ang gawin mo. If you try to save your own life, if you try to plan your own life, you will lose it. It will be destroyed. Masasayang ang buhay mo. But if you give your life for the Lord Jesus Christ, at sabi mo, Lord, ibibigay ko lahat talaga sa iyo, walang mawawala sa iyo, you will gain your life. Amen? You will find joy and blessing in the service of the King. Bakit? Sapagkat iba ang paraan ng Diyos. The way to victory is through surrender. Now, sa ating teksto po ngayon, si Isaiah is called na magsuko ng buhay sa isang panahon na mahirap. It is a difficult time sa bansang Israel. There is political instability sa bansang Israel nung time ng ating nabasa po dyan. There is military fear mula sa ibang bansa na Assyria. There is moral collapse. There is spiritual emptiness. There is human pride. Pero sa mga mountain na problema na yan, sa ating teksto, mayroong nakita si Isaiah na mas mataas pala sa lahat na yan. And he sees the Lord sitting upon the throne, ruling and reigning. Amen. He sees him high and lifted up. Now listen, surrendering your life begins with seeing God.
Kailangan mong makita ang Diyos. Paano natin makita ang Diyos? Makikita natin sa teksto po natin ngayong gabi kung paano makita ang Diyos. But yung timing po, in the year that King Uzziah died, yun ang kasaysayan ni Isaiah. Pero how about you? In this year 2026. In this year, sa camp na ito, ano ang magiging kasaysayan ng Diyos sa buhay mo? Amen? Napakaganda ng sinabi ni Pastor Eli, huwag kang maging statwa, kundi hayaan mo ang Diyos ang gumawa ng storya sa iyong buhay. Amen? In the year. You see, kailangan natin makita ng tama ang Diyos sapagkat lahat ng problema ng sanlibutan ay nag-uugat sa maling pagkakaunawa patungkol sa Diyos. Ang dahilan ng lahat ng idolatry, lahat ng Diyos-Diyosan, lahat ng maling pagsisimba o maling pagsasamba o maling doktrina ay ugat sa maling pagkaunawa sa Diyos. Amen? Lahat ng maling pamumuhay ay ugat sa maling pag-uunawa sa Diyos. Parang matitrace natin yan. At dito, sa lugar na ito, ano po sa bansang Pilipinas, alam natin yung mga prailing Kastila ay nagdala ng maling reliyon. Nagdala sila ng kanilang reliyon at mga Diyos-Diyosan na gawa sa kahoy o bato at ang dala nilang Diyos-Diyosan, kamukha nila. Para masakop nila yung mga tao. Ang dala nilang Diyos-Diyosan ay maputi at matatangos ang ilong. Now listen, ang aking ilong, yes, it is pointed. Pero kahit your nose is pointed, hindi naman yun ang mahalaga. Amen? Sapagkat alam natin, ang Diyos ay hindi Kastila, hindi Hapon, hindi Amerikano, hindi Pilipino, hindi kahoy, hindi bato. Pero ang totoong inag-iisang Diyos is the Creator of us all. Amen? God is the Creator of all. And this is the one na tumawag kay Isaiah. At siya rin po ang tumatawag sa iyo ngayong gabing ito. God wants to call you tonight. Amen? And so sa ating mensahe, 4 na bagay po. Number 1 sa ating teksto, ang makita po natin, the sight of the sovereign. The sight of the sovereign. O kumbaga sa Ilonggo, pagkakita sa Diyos. Amen? Pagkakita sa Hari. Now, alam po natin, nabanggit ko po kanina na ang sabi ng Bible, no man hath seen God at any time. Ang sabi ng Diyos kay Moses, thou canst not see my face, for there shall no man see my face and live. Sa ating pong mga katawan na ito na mortal, hindi natin pwedeng makita ang Diyos po natin in all of His glory, in all of His brightness, in all of His majestic wonder. Hindi natin kaya siyang makita sapagkat hindi kaya ng mata ng tao. Amen? Hindi kaya ng isipan ng tao. Hindi kaya ng mata at puso ng tao. Pero one day, makikita natin siyang mukhaan someday. Amen? If you're saved, you will see Him face to face. Pero sa panahon po natin, kailangan pa rin natin makita ang Diyos. So paano natin nakikita ng Diyos? Ayun po ay sa pahina ng Kanyang salita. Amen? In the pages of the Bible. Bakit, Pastor? Sapagkat yun mismo ang sabi. Balikan niyo po ang ating nabasa sa Isaiah chapter, tingnan niyo po yung umpisa ng libro, Isaiah chapter 1, verse 1. Now, Isaiah, yung buong chapter, ang buong librong ito is a book of vision. But look at verse 1 of chapter 1, the vision of Isaiah, the son of Amos. Amen? Vision po ang kanyang natanggap. And then, saan nagmula ang vision na yun? Look at chapter 2. Nabasa natin kanina, chapter 2, verse 1. Saan galing yung vision? Sa verse 1. Ang sabi po? The word. The word that Isaiah, the son of Amos, saw. Thank God, nakikita natin ang ating Diyos sa pagtingin natin sa pahina ng Bible. Amen? Hindi sa rebulto. Hindi sa ibang tao, kundi sa Diyos na meron po tayo. He saw the Lord. And tignan natin what he saw about God. Sapagkat yung nakita niya patungkol sa Diyos, kapag iyong nakita ngayong gabi, it has great power in your life. So look at verse 1. Look back at Isaiah chapter 6, verse 1. And let's look at this verse by verse tonight. The Bible says, in the year that King Uzziah died. Timing.
Alam niyo po walang ma-aksidente sa Diyos sa timing. Amen? Hindi aksidente na nandito ka. Amen? Hindi aksidente na nakasama ka. In the year that King Uzziah died, ang pangyayari po ay yung taon na namatay si King Uzziah. Si King Uzziah ay one of the top 5 greatest leaders ng Judah na mga anak ng Diyos. 52 years siya naging hari. He is not a perfect king, but he is a good king. Pero biglang nawala at namatay si Uzziah. So ngayon, nagkakagulo ang buong bansa because there is a crisis of sovereignty. At nagtatanong sila sino ang magiging hari. At ito ang pangyayari nung nakita ni Isaiah, hindi na tao, hindi na yung earthly throne, pero nakita niya ang Diyos pala ang hari ng lahat ng hari. He is the highest king, He is the King of kings and the Lord of lords, and He is sitting upon the throne. At mayroon siyang karapatan, tawagin ka ngayong gabing ito. He saw the Lord seated upon His throne. Para tayo'y gamitin ng Diyos, kailangan hindi ka nakatingin sa tao. Hindi ka nakaasa sa tao. Hindi ka nakatingin sa kapwa mo o maski sa sarili mo. You must see the Lord high and lifted up. Now listen, ang nakita niya sa Diyos, high and lifted up. No matter how high we preach about Jesus, no matter how long we preach, how loud we preach, maski English, Tagalog, Waray, Bisaya, Ilonggo, hindi pa rin natin ma-describe kung gaano kadakila ang Diyos. Amen? That's why, ang description lang na Isaiah, He was high and lifted up. But suffice it to say na ang Diyos po natin ay hindi po ribulto. Amen? Wala na siya sa libingan, wala na siya sa cross, wala siya sa dingding sa iyong bahay. The real Lord, He is the King of all. Amen? And look what it says next. The Bible says, He saw Him seated upon a throne, high and lifted up, and His train filled the temple. His train. Now, hindi po yan yung train na umaandar ha po. Yun ay laylayan ng damit. The train. Yung mga panahon na yon, yung hari ay merong robe. The longer the kingly robe, the more status, the greater the king. Ganun po nung panahon na yon. And so, ang binigay vision kay Isaiah about God ay yung kanyang robe, amen, filled the temple. Now, sa ating minsan makakita kayo ng kasal. Ano po? Yung wedding gown, ang haba ng laylayan. Amen? Yung bungga talaga. Yung nandito na kinakasal na, yung laylayan nandun pa sa nandun pa sa haro. Amen? Ang tindi naman ng damit. Pero ang nakita ni Isaiah, yung laylayan ng robe ng Panginoon, it fills the whole temple. Amen? Ibig sabihin, the glory of God filled the temple. Ibig sabihin, walang lugar sa heavenly temple na hindi na-saturate, hindi na-abot ng glory ng ating Diyos. Amen? And I pray tonight ay ganun din po sa auditorium na ito na walang sulok na hindi maabot ng salita ng Diyos, walang lugar na hindi maabot ng panawagan ng Diyos, walang sulok dyan sa taas na hindi maabot ng kalwatian ng ating Diyos, but that God's glory will fill the house of God ngayong gabi. Amen? At kahit wala tayong aircon dito, at kahit ikaw ay parang pagod, ay maabot ka pa rin ng kalwatian ng Diyos sapagkat nakatingin tayo sa kung sino ang ating Diyos. Amen? Isaiah saw the Lord high and lifted up, and His train filled the temple. There was no place in the heavenly temple na hindi naabot ng kalwatian ng Diyos. It means He is infinite in glory and infinite in how worthy He is to receive our service. And then look at verse 2. The Bible says, straight from the temple above it stood the seraphims. Ano po yung seraphim? Seraphim ay mga anghel. Amen? May mga anghel sa Bible, may messenger angel, katulad ng Gabriel. May warring angel, katulad ng Michael. Meron pong cherubim, pero meron din pong seraphim. Seraphim, or those angels, listen, yung mga anghel na
nasa harapan ng Diyos. Sila'y nagana sa altar. Sila'y nagsasamba sa Diyos natin. Day and night. Sa Hebrew, seraph means burning ones, fiery ones. They're always on fire with the glory of God. Amen? And look at their description. Sa verse 2, above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain, ibig sabihin, dalawang pakpak, he covered his face. With twain, he covered his feet. And with twain, he did fly. So itong anghel na to, animang pakpak. Parang galing kapis. Iba po yun, amen? Animang pakpak. Kumbaga sa chicken wings, sulit na sulit ito. Pero ang kanyang wings, hindi for decoration, kundi it is for service. Amen? With the first 2 wings, nagtatakip sila ng kanilang muka sapagkat sila'y nakaluhod sa harapan ng Diyos. Amen? Inaamin nila na kahit silang pinaka-glorious na nilikha ng Diyos na anghel, ang glory na meron sila ay hindi kanila, kundi it belongs to the one na naglikha sa kanila. Amen? They humble themselves. With the other 2 wings, they cover their feet. Amen? And feet in the Bible is associated with clay. And clay, na pagiging creature nila, inaamin nila na sila'y nilikha lang ng Diyos. Amen? And with the other 2 wings, they fly para gawin ang kalooban ng Diyos. At makikita natin yun, na ma-activate sila sa susunod na talata po natin. What they use yung wings na yun. Amen? And so, alam po natin, there's a purpose for their wings. Sapagkat all of God's creatures is designed perfect para sa kanyang habitat. Amen? Ang anghel na ito. Amen? Ang isda may kaliskis sapagkat ang habitat na kung saan siya masaya ay sa ilalim ng tubig. Amen? Ang ipon may pakpak, may feathers sapagkat ang habitat niya ay sa himpapawid. Amen? Pag yung ipon tinanggal mo sa ere, nilagay mo sa tubig, malungkot yan. Kung iiyak yan, di natin halata kasi basa na siya. Yung isda, pag tinanggal mo sa tubig, nilagay mo sa tuyo na siya. Amen? Uulamin. Pero bakit? Sapagkat for their habitat design, pag hindi ayon sa design, hindi sila masaya. Amen? Pag ang ibon ay nilagay mo sa tubig, hindi siya masaya. Masaya ang ibon sa himpapawid. Masaya ang masaya ang isda sa tubig. Kaya nagtataka na lang ako, bakit may ibang Kristiyano parang hindi masaya sa gawain ng Diyos? Parang hindi masaya sa pangangaral ng Diyos. Ang tunay na kasiyahan ng Kristiyano ay yung nasa kalooban ng Diyos. And listen, hanggat hindi ka nagsusurrender, hindi ka magiging masaya. Sapagkat ang design mo ay maglingkod sa Diyos. You see, they are worshiping the Lord in their design. Psalm 115 verse 1 says, look not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and truth sake. Pero more important about these angels ay yung kanilang mensahe mismo. Tingnan niyo po ang kanilang mensahe sa verse 3. The Bible says, and one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Cried means sinigaw nila ng malakas na boses. Amen? Holy, holy, holy is the Lord. Tatlong beses inuulit. Sapagkat our God is a triune God. Amen? The Father is holy, the Son of God is holy, and the Spirit of God is holy. Amen? At the same time, tatlong beses inulit sapagkat sa Hebrew writing, pagbibigyan ng emphasis, they repeat for emphasis. Amen? Ngayon, sa English hindi ganon. Sa English, ilalagay sa underline, i-highlight for emphasis. Sa Hebrew at sa Tagalog, repeat for emphasis. It's one thing to say, mahal kita. It's another thing to say, mahal na mahal kita. So, the only attribute of God repeated na tatlong beses sa buong Bible is the holiness of God. Thank God for His love. Thank God for His mercy. Thank God for His grace. Pero holiness is the attribute that describes all of those.
Yung kanyang pag-ibig is a holy love. Amen? Yung kanyang mercy is a holy mercy. Holiness means, yun po ang attribute ng Diyos. Hindi lamang na wala siyang kasalanan, sapagkat itong mga anghel na ito ay wala rin kasalanan. Hindi nila sinasabi na ang Diyos ay walang kasalanan at sila ay makasalanan. Ang sinasabi po nila na isang Diyos, siya ang Diyos at He is the only God at siya ang dapat paglingkuran ng lahat. He is holy. Walang katulad ang ating Diyos. The Bible says in 1 Samuel chapter 2, there is none holy as the Lord, for there is none beside thee, neither is there any rock like our God. Amen. The Bible says in Isaiah chapter 40 verse 25, to whom then will you liken me, or shall I be equal? Saith the Holy One, walang katapat ang ating Diyos. Amen. The Bible says in Isaiah 55 verse 8, ang sabi ng Diyos, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen. But my favorite about the holiness of God is when God called Moses. Sabi niya, Moses, mangaral ka. At sabi ni Moses, sino ang sasabihin kong Diyos na nagpapadala sa akin? Sapagkat lumaki si Moses sa palasyo ng Ehipto. Doon mayroong 2,000 gods. 2,000 na Diyos-Diyosan. May Diyos-Diyosan na mukhang Sphinx. May Diyos-Diyosan na mukhang ahas. May Diyos-Diyosan na mukhang palaka. Sabi niya, sino ang Diyos na nagpapadala sa akin? Sabi ng Diyos, Moses, itong sabihin mo, tell them, I am that I am hath sent thee, sapagkat wala akong may tuturo sa sanlibutan na aking katulad. I am not like that. I am not like him. I am that I am. Nag-iisang Diyos. Walang katapat ang Diyos. Walang alitulad ang Diyos. He is a one-of-a-kind God. Amen. At pag siya ang tumawag sa iyo, you should answer the call, sapagkat He is a great and glorious God. Amen? He says, I am that I am hath sent thee. You see, notice sa ating teksto, wala masyadong describe ni Isaiah sa Diyos. Bagamat he received the vision of God, he cannot describe. Now, he described the angels, 6 wings, detalye. He described the throne. He described yung mensahe ng mga anghel. Pero sa Diyos mismo, wala siya masabi. Amen? Because maubusan tayo ng English, maubusan tayo ng Tagalog, maubusan lahat ng lingwahe ng mundo, hindi pa rin natin ma-describe how great and marvelous and wonderful our God is. Amen? He is beyond human comprehension. He is beyond the languages of man. Basta ang alam ko, when we all get to heaven, amen, what a day of rejoicing it shall be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Pero sa ngayon, we cannot describe how great our God is. Amen? Ang sabi nila Isaiah, He is high and lifted up. Well, sabi po ng verse 3, now, parte ng mensahe nila, holy, 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 the whole earth is full of His glory. Na makita natin ang glory ng Diyos. It expands. It grows, it reaches everywhere. Amen? Una nabasa natin, the throne is glorious. Ngayon, the whole earth is full of His glory. Kahit saan ka tumingin sa creation, makikita mo, there is a God. Amen? There is a God who created all things. King David said, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Well, tuloy natin, look at verse 4. Verse 4. Look in your Bibles, Isaiah chapter 6, verse 4. The Bible says in verse 4, and the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Naamoy nila yung masarap na luto. Amen. But you see, the doors and the posts were moved. Mga poste mismo sa langit were moved because of how God is. How great our God is. Kaya huwag kang statwa sa panawagan ng Diyos. Mamaya dapat kumilos ka.
We see in our text, all the temple is filled with the glory of God. All earth is full of the glory of God. Now we see even the heavens themselves ay nayayanig. They cannot contain the glory of God. Amen. Ang sabi po ni King Solomon, the heavens of heavens cannot contain thee. How much less the house that I have builded. Amen. The heavens cannot contain him. No theologian can fully explain him. No one can constrain him. Amen. Walang nakakapigil sa ating Diyos. Kapag ikaw ay gusto niyang tawagin, kakausapin niya ang puso mo. Amen. You cannot stop God. The heavens of heavens cannot contain him. We see the sight of the sovereign. Amen. Pero pangalawa, sa ating teksto, makita natin, the stain of sin. The stain of sin. Ang problema sang sala. Amen. Tingnan niyo po sa ating teksto sa verse 5. Nakita ni Isaiah ang Diyos. Ngayon, may problema. Sapagkat pag nakita mo ang Diyos, sa kanyang kabanalan, makikita mo ang sarili mo kasalanan. The Bible says, then said I, woe is me, for I am undone. Yung kabaliktaran ng God bless you is woe is you. At tignan niyo po sa Isaiah 5, look across the page. Aba, mayroong 6 woes si Isaiah sa iba. Magaling siya makita yung pagkakamali ng iba. Sa verse 8, sabi niya, woe unto them that join house to house. Verse 11, chapter 5, verse 11, woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink. Verse 18, woe unto them that draw iniquity with cords of vanity. Verse 20, woe unto them that call evil good and good evil. Verse 21, woe unto them that are wise in their own eyes. Verse 22, woe unto them that are mighty to drink wine, and men of strength to mingle strong drink. Nung nakita na Isaiah lahat ng pagkakamali ng iba, pero nung nakita niya ang Diyos, amen, nakalimutan niya lahat yon at nakita niya ang sarili niya, pangangailangan. At sabi niya, woe is me. Huwag mong isipin yung katabi mo, isipin mo yung sarili mo. Amen? At paano ka kinakausap ng Diyos? Sabi niya, ganun pala kabanal ang Diyos. Woe is me. At na-convict siya sa kanyang bibig. Sabi niya, woe is me, for I am a man of unclean lips. Hindi natin alam kung bakit yun ang conviction ni Isaiah. Ang lips ay mahalaga sa Bible. Sapagkat ito ay ginagamit dapat sa pagpuri sa Diyos. Palamura ba si Isaiah? Hindi ko alam. Siya ba ay cursing? I don't think so. I don't believe. Marami naman sa Bible na warning about the lips. Complaining. Amen? Backbiting. Pagmamarites. Amen? Giving an evil report. Ang sabi ng Panginoon mismo, every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Hindi natin ang dahilan. Amen? Pero ikaw, kamusta ang labi mo? Amen? Baka naglalagay ka ng puting tandoy sa iyong labi. Amen? Baka naglalagay ka ng vape sa iyong labi. Amen? Baka lumalabas ang pagrereklamo o pagmumura mula sa iyong labi. At sabi na Isaiah, hindi lang ako. Sabi niya, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. Now, dito papasok yung calling. Una, nakita niya kung gaano kadakilan ang Diyos. And then nakita niya ang kasalanan. And then nakita niya, mayroong pangangailangan. Sapagkat ang buong mundo ay may problema ng kasalanan. The sight of the sovereign, the stain of sin. Pangatlo, the sacrifice of the Savior. The sacrifice of the Savior. Ang sakripisyo sang manluluwas. Amen? Tingnan niyo sa verse 6. Ay, uwi na ako bukas kung kailan nakakabisado ko ng Ilonggo. Amen? But anyway, verse 6, then flew one of the seraphims unto me. Then flew one of the seraphims unto me. Aren't you glad? Hindi pinabayaan ng Diyos si Isaiah. You see? Dandunon siya, sabi niya, wala na akong pag-asa ay mandan. Lumipad ang isang seraphim at pumunta kay Isaiah. At sabi ng Bible, look at verse 6, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. So anong nangyari po? Isang seraphim.
one of the seraphim leaves worshiping the Lord, pumunta sa altar, kumuha ng apoy mula sa altar, at nilagay sa labi ni Isaiah sapagkat yun ang lugar ng kasalanan niya. And his sin is purged. Nabura ang kanyang kasalanan. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Listen, I believe it is a picture of the finished sacrifice of Jesus Christ na kaya magbura ng kasalanan. Bakit, Pastor? Nasaan yun sa teksto? Buti tinanong mo, amen? Tingnan niyo po ang isang, look at one parallel passage, keep your place, but look at John chapter 12, verse 36. John chapter 12, sa bagong tipan. John chapter 12, now Jesus ay nasa mundo, He is ministering, He is healing people, He is preaching the gospel. Look at John chapter 12, verse 36. Andiyan na ba kayo? Amen? John 12, verse 36, ang sabi ng Bible, ang Panginoon ang nangangaral, while you have light, believe in the light, that ye may be the children of the light. These things spake Jesus, and departed, and did hide himself from them. But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him. That the saying of Isaiah, that's Isaiah, the prophet, might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report, and to whom hath the arm of the Lord been revealed? This is a quote from Isaiah 6. Verse 39, therefore they could not believe, because that Isaiah said again, he had blinded their eyes, and hardened their hearts, nagmatigas sila ng puso, that they should not hear, see with their eyes, or understand with their heart, and be converted, that I should heal them. Look at verse 41. These things said Isaiah when he saw his glory, and spake of him. Sino yung him na tinutukoy? It's Jesus. Ayaw nyo maniwala? Look at the next verse. Nevertheless, among the chief rulers, also many believed on him. Sino yung him? Iyon ang Panginoong Heso Kristo. Amen? So ayon sa book of John, sino pala yung nakita ni Isaiah doon sa Isaiah chapter 6? It was the Lord Jesus Christ. Amen? He saw him high and lifted up. Ano bang sabi ng Panginoon? If I be high and lifted up sa krus ng Kalbaryo, I will draw all men unto myself. Yung kanyang ginawa sa cross is the sacrifice. It is the call. It is ang makakapagbura sa kasalanan ng sinuman tao. Amen? Thank God, yung ginawa niya sa altar ng Kalbaryo can purge away sin because of the sacrifice of our Savior. Amen? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Thank God sa sakripisyo ng Panginoon. Walang kukumpara sa ating tagapagligtas. Amen. Pinanganak siya sa bahay ni David. Namuhay siya ng 33 and a half years na walang kasalanan. And then pumunta siya sa cross ng Kalbaryo. Amen. Namatay para sa atin. Binigay niyang kanyang dugo. Siya inilibing. Akala ng Diablo, panalo ang Diablo. Amen. Pero on the third day, akala ng Diablo, panalo siya. Pero siya ay inapercut ng Panginoon. Amen. At bumagaw ng Panginoon. At pag ikaw ay tulog sa church, ikaw ay inaperkat ni Satanas. But thank God ang ating Panginoon, He rose from the grave so that our sin can be forgiven. Amen. We've talked about the sight of the sovereign, the stain of sin, the sacrifice of the Savior. But last, the surrender of a servant. Amen. Ang pag-surrender ng isang kabataan. Look at verse 8 now. After all that, 7 verses, ngayon narinig niya na ang boses ng Diyos. Also, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Who will go for us? Plural. Ang Ama ay nagtatawag ng tao, ang Anak, Diyos Anak ay nagtatawag ng tao, ang Banal na Espiritu ay tinatawag ka. Amen? The Father, the Son, and the Spirit are calling you tonight. Amen? At nung sinagot, narinig ito ni Isaiah, walang staggering, walang atubilin, walang pagtigil. Sinabi niya agad, here am I, send me.
Here am I, send me. Who will answer the call to surrender their life to the Lord Jesus Christ? Maraming tao, pinaglalaruan lang ng diablo ang kanilang buhay. Sapagkat listen, baka nasa simbahan sila, pero nasa sistema sila ng sanlibutan. From hatch to match to dispatch. They're in school, elementary, high school, which is takbo ng government. Then, magtatrabaho, and then, hanggang sa mamatay. Most of them never surrendering their life to the Lord Jesus Christ. Are you serving the Lord? Willing ka bang sumagot sa kanyang panawagan? Isaiah, sumugot siya agad. Here man. Nung nakita niya kung sino ang Diyos, at nakita niya kung gaano hindi naman siya karapat-dapat, pero nakita niya ang habag ng Diyos at yung dugo ni Kristo, sabi niya, here am I, send me. Are you willing to answer the call of God? Bakit pag tumawag ang Diyos, yung iba ayaw sumagot? Pag tumawag ang crush, abay sagot agad. Pag tumawag ang Globe, may promo, abay sagot agad. Pag tumawag ang school, abay sagot agad. Pag tumawag ang teacher, sinasagot agad. Bakit pag panawagan ng Diyos, hindi sinasagot? Amen? Nasaan ngayong gabi yung mga magsasabi, I have decided to follow Jesus. Ako'y tutugon sa panawagan ng Diyos. Amen? Listen, ang panawagan ng Diyos, hindi po tinutulugan. Amen? Ito'y tinutugon. Here am I, send me. At yung call ni Isaiah, hindi po sa ibang bansa. Bagamat minsan, ginagamit ito sa missions, maganda naman yun, pero hindi po sa ibang bansa, hindi rin sa malayong lugar. Tinawag siya maglingkod kung saan nandun siya, sa bansang Israel. Ikaw ba'y sasagot sa panawagan ng Diyos? Ang dakilang example nito sa ating pagwakas ng mensahe ay wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Sa kanyang humanity, hindi rin po madali for Him to surrender to the will of the cross. Pinaglabanan niya ito. He prayed in the Garden of Gethsemane. 3 beses siyang nanalangin. If it's possible, let this cup pass from me. Kung posible, nanalangin siya. But He surrendered. And it was the act of surrender na iyon on the mountain of Calvary that made us win the victory. Amen? And if you surrender your life sa Ginoo, you will also experience the victory, the overcoming. Amen? Thank God. Ang paraan na ikaw ay makapag-overcome. The way to victory is surrender. Surrender. Kailangan mong lumapit, kailangan lumuhod sa harapan ng Diyos. And say, God, I recognize you are the only one who can give me the victory. And tonight, I surrender my life to you. Tumayo po tayo lahat at manalangin. As Pastor Eli comes sa invitation to lead us sa invitation, you come. Let us pray. Lord, we thank you sa inyo pong salita. Salamat sa vision, direction ng camp na ito. We thank you for Pastor Perez and his leadership. And as we have all heard, ang pinaka-objective nito is that tonight, right now, we will see lives changed, young people to surrender their lives unto you. We thank you for the month of prayer, kung saan na-realize namin is not the power of the preacher o sino man tao, but it is the hand of God, pagkilos ng Diyos. Inaamin po namin ito, all the glory belongs unto you. And in that way, we expect now a great reaping, pag-ani ng mga kinabuhi, ng mga young people who will give their lives to you. I pray marami po na makita nila kung dakila ang Diyos, kung dakila ang ginawa niya sa krus, at kung narinig nila ang kanyang boses, they must answer, Lord, here am I. Here am I. We ask in Jesus' name we pray. Amen.